Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Important civil engineering formula ang pag-uusapan po uli natin, no? Yung mga importante pong civil engineering formula at construction formula, no? Kaya kung nasa construction po yung trabaho nyo, mga engineering student po kayo, o kaya mahilig po kayo sa engineering topic, no? Ito po yung video para sa inyo. Kaya lang bago po tayo magumpisa, sana po pakipindot nyo lang muna pala yung like, isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin sa mga civil engineering formula at tsaka construction formula. Ang una nating pag-uusapan mga boss, no, etong formulang ito, although basic po ito, no, sa iba, no, pero sa iba po hindi po ito basic, kasi marami pong nanonood na wala naman pong background sa engineering, gusto lang po nilang matuto, no, sa construction. Ito pong area ng circle, ito po yung formula na tatalakayin natin, no. Importante po yung area ng circle para makompute po yung area po ng bakal, no. Ito pong area ng bakal, no, importante po ito kung magdi-design tayo o kaya yung mag-estimate tayo, kailangan natin yan, no. Yung pong area po, ganito po siya, no? Area ng circle is equal to pi times diameter square divided by 4. Ito po yung formula, no? Yung pong pi, ang value po niyan 3.1416, no? Bali ita-times lang po natin sa diameter square, no? I-divide lang po natin yung answer nung dalawa, no? Ng 4. Ayan po yung formula ng circle, no? Bakit po kailangan ito? Sa pag-compute din po ng volume ng bilog na poste, kailangan din po natin yan, no? Ang area ng circle is equal to 3.1416 times 20 times 20. Ibig sabihin 20 mm diameter ang gagamitin nating diameter. Since square, ita-times lang po natin sa diameter uli. Yung answer, di-divide natin ng 4. Ang answer po is 314.2 square millimeter. Kung ang diameter po natin na ginamit is 20 mm na bakal, no? Ayan po yung area ng circle. Okay, punta po tayo sa susunod na formula. Ang susunod nating pag-uusapang formula mga boss, no? Ito namang bilang ng riser at saka bilang naman ng thread formula, no? Pag sinabing riser mga boss, no, ito yung taas ng steps ng hagdan, no? Etong given na ito 150 mm, no? Yun namang thread, ang given na lapad 250 mm, no? Ito po yung gagamitin nating formula, yung riser at saka yung thread formula. Ngayon kung ang given po nating o yung flight height, no, 1.05 meters, ito po siya, no? Meron po tayong formula, stairs number of riser is equal to flight height. I-divide lang po natin sa riser height, which is given naman po yung dalawang yan, no? Yung flight height 1.05 meters, no? Yung riser height naman 150 mm or 0.15 meters. Ngayon pag dinivide po natin, no, ginamit po natin yung formulang ito, no? Dinivide po natin yung 1.05 meters sa 0.15 meters, makocompute po natin yung bilang ng riser. Ayan po, no? Napaka-importante po yung formula na yan. Stairs number of riser is equal to 1.05 meters divided by 0.15 meters or 150 mm po yan, yung 0.15 meters. Ang answer po bilang ng riser natin 7. Ayan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, na. Yung bilang naman po ng thread, ito po yun, no, yung steps, yung lapad na yan, ima-minus lang po natin yung number ng riser ng 1. Ayan, no. Kung ang bilang po ng riser 7, magma-minus po tayo ng 1. Yan po yung formula ng number ng thread, number ng riser minus 1, no. Number ng thread na compute natin 7 minus 1, ang answer po number ng thread is equal to 6. Ganun lang po kadali, no, yung formula sa hagdan natin, yung bilang ng riser at saka bilang ng thread. Okay, punta po tayo sa susunod na formula.
Ang susunod na pag-uusapan nating formula mga boss, no? Isa na namang basic formula ito. Itong area ng trapezoid formula, no? Isa pong napakadaling formula ito, pero ang importante po itong trapezoid na ito, no? Pag magko-compute po tayo ng area ng plano ng bahay, area ng lupa, ng lote, no? Ginagamit po itong area ng trapezoid na ito, no? Meron tayong base 1 halimbawa sa taas na 10 meters, base 2 15 meters sa baba, yung height naman is 5 meters. Ganito lang po yung area niya. Area is equal to height times po dun sa base 1 plus base 2 divided by 2. O halimbawa po yung base 1 na 10, no? Plus base 2 na 15. Ang answer po doon na 25, no? I-divide po natin ng 2 yon na 12.5 yon, no? Yung answer na 12.5 ita-times lang po dun sa height na 5 meters, no? Ang answer po dyan is 62.5 square meter, no? Ayun po, ganun lang po yung application ng area ng trapezoid. Okay, punta po tayo sa susunod na formula. Ang susunod po nating formula na i-discuss, no, ito pong Heron's formula, no. Ito pong Heron's formula, no, pag yung pong triangle given yung tatlong side pero wala naman po siyang angle na given, no. Gagamit po tayo ng Heron's formula. Pero ang step po dito, no, kailangan makuha po muna yung semi-perimeter, no. I-add lang po lahat ng side na ito tapos i-divide lang po ng 2. Halimbawa po itong A plus B bali 3 plus 4 bali 7 po yan, no? Tapos plus 5 tayo, magiging 12 po ang answer, 12 meters, no? A plus B plus C, ayan po yon, no? Yung answer po na 12 meters i-divide po ng 2, 6 meters po yung answer, no? Once na nakuha na po yung semi-perimeter ng triangle, mako-compute na po natin yung area, no, using formula. Yung area po is equal to square root of S times S minus A times S minus B times S minus C. Yun po, no. Yung area po, kung ipapasok po natin yung mga value na yon, no, area is equal to square root of 6 times 6 minus itong A, 3, no, times 6 minus yung B minus 4, ayun, no, times 6 minus C which is yung 5, no. Yung answer po ng yon, kukunin po yung square root, ayun po yung area nung irregular na triangle na ito which is given po yung tatlong side, no. Ayun po yung formula ng Heron's formula. Okay, punta po tayo sa susunod na formula. Ang susunod na pag-uusapan nating mga formula, mga boss, no, itong Pythagoras theorem formula, no. Ito po triangle po ang pinag-uusapan natin dito. Kailangan po right triangle, no, yung paggamit nitong Pythagoras theorem formula, no, or Pythagorean theorem ang tawag po ng iba diyan. Kailangan po yung isang angle po niya is 90 degrees o right triangle po ang tawag diyan. Ito pong C, kailangan lagi po itong hypotenuse o itong mahabang ito. Tapos ito yung base, tapos ito yung A, no? A, B, C, no? Ang formula po, A square plus B square is equal to C square, no? Halimbawa po yung A, hindi po natin alam yung side na yon, pero given po yung haba ng B at saka haba ng C. Ang gagamitin po nating formula, A is equal to square root of C square minus B square, no? Pero pag given po yung C at saka yung A, ito po ang haba nito at saka yung haba nito, hindi po natin alam yung haba ng B, ito po yung formula. B is equal to square root of C square minus A square, no? Pero ang hindi po natin alam itong hypotenuse o yung C, pero given yung haba ng B at saka yung A, ang gagamitin po natin ito, C is equal to square root of A square plus B square. Actually, meron po akong isang video, no, na detalyado ko pong diniscuss itong Pythagorean theorem na ito o yung Pythagoras theorem na ito. Sana po paki-watch nyo na lang. Pati po yung mga trapezoid, meron po akong video niyan. Detalyado ko pong diniscuss, no. Step by step ko pong diniscuss doon paano pag-compute.
Sana po panoorin nyo yung mga yon, no? Okay, ganun lang po, no? Kung nagustuhan nyo po itong mga formula na diniscuss ko, sana po pakipindot lang yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.